Christian school. No? Libre po lahat. Yung abuluyan sa iglesia, ginagamit po yan, pangunahin na sa pagpapalaganap ng aral, pambayad sa radyo, telebisyon, internet, satellite. Pero yung iba pong abuluyan, itinutulong na mga kapatid para sa mga may sakit, mga pinapadialysis, para sa ulila, para sa babaeng bao. Sa atin po, hindi natin kinakalimutan ng mga babaeng bao at mga ulila. Yun po ang palatandaan ng tunay na relihiyon. Basahin natin ang 1:27 ng Santiago. Ang dalisay na relihiyon at walang dugis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Yan. Ang dalisay na relihiyon na itinuro ng mga apostol, yung pagmamalasakit, pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang mga necessities in life. Kaya po tayo, meron tayong ampunan ng mga ulila, mga babaeng bao. Pinapakain po ng iglesia yan. Ipinapagamot. Umuupa tayo ng nurse, doktor, mga nagngangalaga para paliguan yung hindi na pwedeng maligo, yung mahinang-mahina na. Yan po ay ginaganap ng iglesia ng Diyos. Palatandaan po kasi yan ng tunay na relihiyon, mga kapatid. Saan mo kukunin lahat ng gagastusin dito? Yan po'y nanggagaling sa abuluyan ng mga kapatid na may mga magagandang kalooban. Na kahit hindi mo naalagaan yung matanda, yung ulila, sa pamamagitan ng abuloy mo, para ka na rin nag-alaga. Kasi may inuupahan tayong mag-aalaga. Tawa, kayo mga kapatid, nangangaral ako. Hindi naman kayo nangangaral, ako nangangaral. Halimbawa, yung abuluyan nyo, ginamit ko para makapangaral ako. Parang ikaw na rin ang nangaral dun 9:12 ng 2 Korinto. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa takalan ng pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibhasay sa pagsubok sa inyo, sa pamamagitan ng ministeryong ito, ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Nakita nyo? Sa kagandahang loob ng inyong ambag, sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano, niluluwalhati ng mga tao ang Diyos. Nakikilala ng mga tao ang tunay na Diyos. Naaalis sila sa mga iglesyang mandaraya, sa mga pastor na manluloko na nagpapayaman sa relihiyon. Nakikilala nila ang tunay na Diyos dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Paano nakakapagpahayag ang mga miyembro ng Ebanghelyo? Dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Kaya sa samahang ito, gumagastos po tayo para maipangaral ang Ebanghelyo. Makarating ang aral ng Ebanghelyo sa iba-ibang tao. Makarating sa Africa, sa Australia, sa Amerika, sa Europa, kung saan-saan lugar. Nakakarating ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi dahil sa kay kapatid na Suryano. Kahit na ako ang nangangaral, pero ang nagpapahayag ng Ebanghelyo kayo, sa pamamagitan ng inyong ambag, sabi ni Pablo. Ulitin ko lang, palibasa sa pagsubok sa inyo, sa pamamagitan ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng ministeryo ng mga apostol, niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagpapahayag. Ang nagpapahayag yung miyembro sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo. Paano? Dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Ang mga tao natututo. Kaya nung makarating ako rito,
Sabi ng mga tao, ngayon lamang namin narinig yung tunay na iglesia. Ngayon lamang namin nakilala ang tunay na Diyos, sabi ng mga tao rito. Ang lahat ng iglesia rito, kapatid na Soriano, puro pera ang gusto. Nawala. Nawala. Wait lang, wait. Natin. Ay. Teka. Bili na kayo, Graham Ball! Ay, hindi. Na sa Metro Manila, ginamit na sa lahat ng dapat na paggamitan para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ganyan po mga kapatid. Kaya sa samaang ito, yung abuluyan malinis. Bakit? May ulat po yan eh. May ulat, di pwedeng nakawin, hindi pwedeng pagsamantalahan. At ang may hawak, hindi ko kamag-anak. At para i-reflect yung iglesia nung una, ang sabi ni Apostol Pablo, yung tungkol sa abuluyan, pakinggan nyo, 8:20 ng Ikalawang Korinto. Na iniilagan ito na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan, sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Kita nyo kung gaano ka-honest ang mga apostol? Sabi ng Apostol Pablo, iniilagan ito na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan, sapagkat iniisip namin ang bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Kaya ako po, wala akong kamag-anak na humahawak ng abuluyan. Wala akong kamag-anak na inilagay ko para maghawak ng abuluyan. Yung kapatid na Resty, hindi ko kamag-anak yon. Si kapatid na Resty, isa sa nakakaalam ng abuluyan sa iglesia. Yan po ay dating JIL, taga Malolos yan. Si kapatid na Luz, Bulacan po yan. Si kapatid na Milan, taga Bicol po yon. Puro hindi ko kamag-anak. Nakita ko lang ang kanilang pananampalataya, kaya pinagtiwalaan ko. Silang nakakaalam ng lahat ng perang pumapasok at lumalabas sa iglesia. May ulat po yan. Linggo-linggo may ulat. Kaya hindi po pwedeng panggalingan ng duda ng kapatid. Siguro ang wala lang ulat, yung abuloy ko. At saka abuloy ni kapatid na Daniel. Kasi nag-aabuloy din kami. Hindi po kami kagaya ng ibang pastor, lagi lang silang inaabuluyan. Sila hindi nag-aabuloy. Si Pablo, apostol na, nag-aabuloy pa rin para sa aral ng Panginoon. Basahin natin ang Ikalawang Korinto 12:15. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y inibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti? Sabi ni Pablo, gugugol ako na may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong kaluluwa. Paano siya gumugugol? 12:14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Sabi niya sa mga miyembro ng iglesia ng una, paparian ako sa inyo, ikatlo ko ng punta ito. Hindi ako magiging pasan ninyo. Hindi ako magiging inyong burden. Hindi ako papapasan sa inyo.
Gugugol ako, sabi niya sa 15. Ako'y gugugol. Sa pagpunta niya sa mga kapatid, gumugugol siya na may malaking kagalakan at napapagugol siya dahil sa kaluluwa ng kapatid. Yan po ang pangangasiwa ng abuloy sa iglesyang totoo. Hindi itinatapat ang kahon, kusang loob na pumupunta sa kahon ng nag-aabuloy. Hindi dinidiktahan kung magkano ibibigay, malaki man o maliit, galing sa puso ng kapatid. Ang kanilang pag-aabuloy ay kinukolekta, binibilang na may mga saksi para walang mawalang kahit isang sentimo. Pagkatapos, ginugugol na may pagtatapat para sa gawain ng Diyos, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at sa paggawa ng kung ano-anong mga kabutihan na para sa kapatiran at sa kapwa-tao. Yan po ang mga aral na kusang loob na ipinaubaya ng Diyos sa atin. Magpapasalamat ka, kusang loob mo. Maghahandog ka ng pasalamat, kusang loob mo. Mag-aabuloy ka, kusang loob mo. At mamamanata ka, kusang loob mo. No? Maglilimos ka, kusang loob mo. Kayo na ang bahala. At samahan nawa kayo ng Panginoon, mga kapatid, na may pagnanais na umanib sa samahang ito. Sa Biyernes po, dyan sa Pilipinas, magbabautismo tayo sa mga taong tatanggap ng doktrinang ating napag-aralan. Hindi po kayo pipilitin, gagayad lang namin kayo. Kung gusto niyong umanib, salamat sa Diyos, makakasumpong kayo ng katotohanan. Kung ayaw naman ninyo, nasa sa inyo rin. Pero inia-announce ko na yung bautismo po sa Biyernes ng umaga dyan sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng Asya. No? At sana loobin ng Panginoon, matanggap ninyo ang aral na ito na walang kasing linis kung ang pag-uusap ay ang salita ng Diyos sa Biblia. Hanggang dito muna, mga kapatid. Kapatid na Daniel? Yes. Kung lalabin po bukas ang atin pong schedule, the same time pa rin po para sa ating ika-12 gabi ng atin pong pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Araw po ng Martes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Umaasa po kami na sa tulong at awa ng Panginoon ay muli po ninyo kami sasamahan sa pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Kami po ay nagpapasalamat una sa Panginoon at sa inyo pong lahat na nagpaunlak na muli ay samahan kami sa gabing ito. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po ay sama-samang dudulog sa Diyos sa pamamagitan po ng isang maikling panalangin. Silangan yan. Manalangin po tayo, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pong muli ng aming Panginoong Jesucristo, minsan pa kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa isang mabuting pagkakataong muli mong ipinagkaloob sa amin. Kahit sa maikling sandali, minsan pang naramdaman namin ang iyong napakabuting layunin sa iyong mga nilikha, ang paunawaan mo ng mga paraan at katotohanan ng kinakailangan upang kami maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Salamat po sa pagbubukas mong patuloy ng iyong mga salita sa bawat taong nakikinig ng iyong banal na doktrina. Nararamdaman namin, Ama, kung gaano kabuti at kalinis ang pag-akay mo sa iyong mga lingkod. Salamat po sa kapalarang ito na sa kabila ng maraming salimuot na kasamaan at pagliligaw, nakikita namin ang liwanag ng iyong mga katotohanan. Hiling namin sa iyo, Ama, sana po'y itanim mo ito ng malalim sa aming mga puso at kaisipan. Sana makita mong ito'y malakaran namin sa lahat ng araw pang darating na ipauutang mo sa amin. Alam naming hindi namin kayang mabago ang aming mga masasamang kalikasan. Kaya lang po nagtitiwala kami
Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na maaaring magpalago ng iyong salita sa aming mga puso at ganap na makapagbagong buhay ang mga taong sasampalataya at susunod sa iyo. Sana ang lahat ng mga nakikinig ng iyong mga doktrina makasama namin, Panginoon, sa tamang paraan ng paglilingkod po sa iyo. Pagpalain mo sana silang lahat at sana muling makabalik sa araw ng bukas at maipagpatuloy ang pakikinig ng iyong mga salita. Patawarin mo kami kung ano man ang nasumpungan mo pong kasalanan sa bawat isa sa amin. Umaamin kami sa iyo. Nagkukulang kami sa aming mga pagganap ng tungkulin. Pagpaumanhinan mo po kami ngayong nagpatawad na rin kami sa mga nagkasala sa amin. Sa iyong mapagpalang kamay, patuloy naming inilalagak ang aming buhay at kapalaran. Sa iyo po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Muli, salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Naway tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig at ang makapangyarihang bendisyon ng Diyos Amang nasa mga langit. Ang biyaya ng pagpapagaling at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang patuloy na pakikilakip ng Santong Espiritu. Siya nawang gumabay at maghari sa ating lahat, lalo na sa mga dinodoktrinahan, magpakailan-kailanman. Amen.